Narito ang procedure kung paano tayo magpo-post ng ating request for quotation sa PhilJeps. Una, kailangan nating buksan ang notices.philjeps.gov.ph and then i-click lang natin yung login and then login as buyer. Dito sa login, itatype lang natin yung user ID and then yung password. Tapos click login. Tapos, pupunta tayo sa notices. And then dito, i-click natin create notice. Tapos dito, ang pipili natin na classification ay goods, general support services. Ang solicitation number, ito ay tayo ang maglalagay. Pwedeng ilagay natin ay 2023-12001. And then ang notice type natin ay request for quotation. Tapos ang category ay education and training services since ang ipopost natin request for quotation ay yung ating GAD training. Procurement method, dito ilalagay natin ay negotiated procurement, small value procurement. Tapos ang approved budget natin, base dun sa ating approved budget, 346,500. 346,500. Tapos ang published date natin ay kailangan a day after. So since ngayon ay December 7, ilalagay nating published date ay December 8. Tapos usually ang posting natin ay at least 3 days. So pwede nating bilangin na 11, 12, 13, 14. So pwede po nating piliin ang 14 as closing date. Tapos ang location natin ay pipiliin natin kung saan possible na gaganapin yung ating GAD training. Pwedeng Cavite. Tapos i-hold nyo lamang yung control key sa inyo. And then, pipiliin naman natin ay Laguna. And then, pwede natin kunwaring piliin ay Batangas. So, tatlo bali ang napili natin. Batangas, Cavite, Laguna. Tapos ang contract duration will be 2 days. Kasi 2 days yung ating GAD training. Para sa trade agreement, pipiliin natin implementing rules and regulations. Tapos ang funding source natin, Government of the Philippines, at yung funding instrument, General Appropriation Act o yung GAA natin. Then after that, i-click lang natin continue. Dito, yung title natin ay ilalagay natin yung pinaka-title ay procurement for the accommodation, transportation, and meals for 77 persons and training facilities for GAD activity on December. Kunwari ang possible date natin ay December 22 to 23. And then, ang description natin ay pwedeng ito. Accommodation, transportation, and training facilities for GAD activity for 2 days on December 21, 22, 2023. And then, i-click natin line item. Dito, maglalagay tayo, add items. Tapos, ang product description, accommodation, transportation, and meals. Ang description natin ay ito. Tapos, ilang quantity? 77. Tapos, ang UOM natin, ilalagay natin lot. Tapos, ang budget natin, 346,500. Then, after that, click Save Changes. Tapos, select natin siya and then click Close. So, mapipili na natin ito yung line item and then click Continue. Tapos dito, ano yung document na i-upload natin? Ang i-upload natin is yung ating request for quotation. So, ang document name ay ito, yung RFQ number 2023-12001. Ano ang content natin? The main document. And then ano yung format? A4. Tapos, pipiliin lang natin yung file sa ating computer. So, kunwari, ito yung ating main document, yung ating request for quotation. Click Open, and then click Attach.
And then, document attached successfully, click OK. Tapos, isa-select lang natin siya and then click accept. So, malalagay dito, accepted December 7, 2023. Then, click done. Mapapansin mo ngayon dito, mag-generate siya ng reference number. Ito yung title, procurement mode, classification, publish date, bukas siya mapapublish, closing date, December 14. Ang status niya in preparation. Para ito ay ma-post natin at ma-view ng mga prospect suppliers natin, i-click mo lamang ito, isa-select mo siya, and then click post. And then sabi dito, notices can no longer be edited once posted. Are you sure you want to post? You just click yes. So sa status natin na in preparation, nakalagay dito ay pending. So maaari na ngayong ma-view once na-publish na ito ng December 8 ng mga possible suppliers yung ating request for quotation na notice dito sa ating PhilJeps account.